Just in, Catherine, parang nasa Siargao talaga si Kath mga kasembreros. Tapos twinning pa sila ng suot, oh. Unang kulay mga kasembreros ni Soiti. Naka-blue din si Soiti mga kasembreros dito sa mga bagong post ni Nate mga kasembreros. So, nakakatawa ito mga kasembreros kasi parang yung location. Kasi si Kath nag-post siya dito sa kanyang Instagram 19 or 22 minutes ago mga kasembreros, no? Bagong-bago itong kanyang pinost. Tapos may caption siya dito na life's been non-stop lately, so I've been trying to be better with the little things, more time on court, a bit of sunlight when I can, and my daily multivitamins, minerals na Conzace nga mga kasembreros. Part ito ng kanyang Conzace mga kasembreros na promotion or endorsement mga kasembreros. Pero nakagulat ito ng sige para yung favorite color ni Soiti, yung kanilang yung kanyang suot dito mga kasembreros, no. Tapos nasa parang same yung parang same yung ambience at saka location mga kasembreros. So si Soiti ay alam natin na sa Siargao mga kasembreros. Tapos hindi ko na alam kung nagkataon na itong kanilang damit at saka kulay mga kasembreros, no, na blue na favorite color nga ni Tisoy. So apart from yung nung sa swimming pool si Kath mga kasembreros, meron din siyang dito may mga random photos na nakatalikod siya. Tapos parang nasa isang condominium, nasa condominium compound building siya mga kasembreros. Tapos may isa rin dito na nasa tennis court siya, of course, no. Lawn tennis ito mga kasembreros, na naka-white naman siya at saka naka cap mga kasembreros. So medyo medyo mabundok itong kinaka. Tapos may isa dito na picture na parang nasa hindi ko alam kung nasa gym yata sila nito mga kasembreros, no. May mga kasama siya dito na mga nag-gym mga kasembreros or nag-workout. So parang same routine sila, no, kasi alam natin si Alden din ay nag-gym sila, and then nasa swimming pool, nasa beach, no, nasa bakasyon mode mga kasembreros sina Soiti. So halo-halo na ito kasi si Nate ay nag-post din siya, and then yung mga ibang fans niya, yung naka-blue nga si Alden dito, random photos mga kasembreros ito ni Alden with fans doon, no, sa Siargao. Tapos yun, sa dalawang boys at dalawang girls mga kasembreros na yung picture, and then tatlo pala maliban dito kay Nate Gonzaga na of course na loyal ni Alden mga kasembreros, no. So may ang cute sa dito nagpa-picture siya kay Alden sa kainan yata ito, pero ang mga tao sa likod nakatitig, no. Mga photo bombers mga kasembreros sila, so nakita nila siguro na si Alden, of course, so tumitig na rin sila sa camera. Ang cute niya ni na ate at saka ni kuya tapos nga parang kumain yata si Alden dito, naka-blue si Soiti mga kasembreros, no, si Eduardo at saka si Ethan mga kasembreros. Tapos may isang set din dito si Nate ulit, naka-white naman ulit dito si Soiti at saka si Nate Gonzaga, no. May mga kasama siyang nanay sa likod mga kasembreros. So siguro nagkaya-gaya ni Alden, no, si Nate na kunwari nawawala yung mata mga kasembreros habang nagpa-picture sila. So isang ibang set naman ito mga kasembreros na pinost ni Nate Gonzaga, maliban dun sa pinost natin kanina o nung nakaraang vlog mga kasembreros. Ito po ay panibagong set naman na nasa Siargao sila mga kasembreros, no, 19 hours ago, na sobrang kulit lang, no. So yun, nagulat ako dito sa pinost din ni Kath mga kasembreros, no, na biglang nag-outing si Kath mga kasembreros sa kanyang bagong post, at saka naka-blue pa talaga siya. So biglang may pag-asa, no, ang Kath. Biglang nagkaroon ng pag-asa dahil sa kulay ng damit na ito mga kasembreros. Tapos congrats kay Kath, no, kasi nananatili siyang nasa top 10 o nasa top 9 mga kasembreros sa pinag-uusapan sa social media
for the past week mga kasombrero. Sa Southeast Asia, pangatlo or pang-siyam si Kath mga kasembreros, no? Pangalawa si unang-una si Becky Armstrong, number 3 ang Bini, number 6 ang SB19, number 9 naman si Kath mga kasembreros. So top 30 celebrities from Southeast Asia who ruled over social media in the past week. So ito yung kanyang title mga kasembreros. So grabe, no? Talagang talk of the town talaga ang SB19, Bini at saka yung dito si Kath mga kasembreros. Tapos, ang cute ito, no? Pinost ng isang admin, si Kath and then si Francine Diaz yata ito, no? Maliit pa sila nung nakaraan si Belle eh. So, ngayon naman ay si Francine at saka si Kath mga kasembreros. Ito po ay pinost 5 hours ago. Daming likes, so 199 likes mga kasembreros. So, pinost ni Christine Adalig, no, ng Pilipinas Got Talent Season 7. Mga kasembreros. Neneng-nene pa, no, si Kath and si Francine, mga kasembreros. If I'm not mistaken, 5 years or siguro 7 or 8 years ang agwat dito ni Kath, mga kasembreros, kaya Francine, no, or 7 years na agwat mga kasembreros. So, tapos, ang cute lang nila mga kasembreros. Next item natin, another survey na naman ito. 9 hours ago, post ni Uno Mitch Quotes, 90 reactions na malalaking dumaan sa buhay ni Catherine Bernardo. Kanino ka pabor? Malalaking naging ex at present ni Catherine Bernardo. So, pinakauna si Alden, pangalawa si Daniel Padilla. Tapos, isama na dito si si Jericho Rosales. Ba yan? Parang tatay niya na ito. So, kasi di ba nagkaroon ng chika-chika nung mga nakaraang vlogs ni Nanay Christopher Mina, bago pa lang si Mayor Mark Alacono, na wala namang official statement at confirmation, ay si Jericho Rosales daw. So, ay nako po, parang tatay na niya ito si Echo mga kasembreros, no? Pero hayaan na natin. Siguro lang kasi ang tao talaga pag binigyan mo ng information, pag paulit-ulit ay parang nagkakaroon sila ng idea ng mga kasembreros. Tapos, hindi ko lang kung totoo ito itong sinabi ng Catherine Blue Hearts na parang magkaroon ng si Kath at itong si Hero Fins, mga kasembreros, no? Hero Fins Stephen, na tapos si Miles Turner, mga kasembreros. So, Meet the Parents. So, parang Savannah Reyes, Hero Fins. So, so parang yung Hollywood actor ito na parang gusto nila or parang naugong-ugong dati na magkakaroon sila ng project, mga kasembreros. So, pero parang wala itong katotohanan kasi may naka-line up pa si Catherine, no, Elena 1944 and so on, mga kasembreros. So, pero let's just wait and see, no? Mga kasembreros, mga Cathinatic. So, medyo malabo ito. Tapos, post ito ng AR Troopers, no, ni Alden. When in Siargao, post niya dito ang picture ni Alden kasama ang The Big Bosses at ibang mga cast ng ng Love Siargao, mga kasembreros. So, Kim Jisoo, si Gablagman yata yung iba dito. Tsaka si Laysam, of course, na Ma'am Joy Marcelo, Ma'am Tracy Garcia. Medyo maliit lang yung picture, no? Or medyo twisted, mga kasembreros. Si Kailin yata or si Nadine nandito. Ma'am Annette Gozon, of course, no? Si Vince Maristella, si Gablagman, Christopher Diwata, parang wala siya dito, mga kasembreros. Tapos, another post ni Alden ito, mga kasembreros, sa kanyang Instagram. Hindi ko ito nasama nung nakaraan, mga kasembreros, no? So, ang kanyang prayer item for today, mga kasembreros. Sabi niya, Dear God, thank you for giving me joy even when anxiety tries to pull me down. You are my peace, my calm in the storm, and my strength when I feel weak. Help me to walk in your peace today, keeping my mind fixed on you. Cast all your anxiety on him because he cares for you. That's 1 Peter chapter 5 verse 7. I declare the fear and anxiety have no place in my heart. Fill me with courage and joy that overflows, reminding me that your spirit within me is greater than anything around me. Help me to live fully dedicated to you, standing firm in faith and peace that only you can give. In Jesus' name,
Amen. So, amen and amen talaga, Pops Alden, no? So, nakakapag-unwind si Soy T doon, mga kasembreros, sa tawag dito, sa Siargao, mga kasembreros. So, talagang nakakatuwa lang kasi nagkakaroon siya ng peace and calmness, mga kasembreros, doon sa Siargao. And hindi ko lang din alam ha, yung bahay ni Alden, yung mismong mansion niya, kung anong update na, kasi parang hindi yata nagpo-post si Pat Kauna, no, ng dito ng update kaya sa bahay ni Alden. So pero malamang sa malamang ay may progress naman or may development or may improvement, mga kasembreros, ang dito ang bahay ni Alden, of course, na kung saan ay sobrang close na close kay Soy T, mga kasembreros, no, si Pat Kauna and the rest of the designers, mga kasembreros, or yung lahat ng gumagawa ng bahay ni Alden, mga kasembreros. So talagang tutok na tutok din sila, no, sa mga dito sa mga materyales and so on para matapos. Kasi parang November yata yung target month nila, mga kasembreros, na matatapos or magkaroon ng public viewing or i-open sa public, mga kasembreros, yung bahay or mansion, no, ni Soy T. Hindi lang siya bungalow, no, kundi mansion, mga kasembreros, ni Phenomenal Box Office Cinema King. So tayo po ay mag-abang-abang talaga ng mga updates ni Pat, mga kasembreros, and Alden himself. Kasi pinakagandaan kay Alden, very open siya, mga kasembreros, no, when it comes sa pag-update nga ng kanyang sabi niya ay simpleng bahay na. Pero hindi lang simpleng bahay kasi nga mansion na yung kanilang ginawa. Parang ba't talaga gagawa ng maliit kung kaya naman ng malaki, no, nung kayang-kaya ng budget, mga kasembreros. So kahit na 1 billion pa siguro or kahit na 500 million pa yung gagastusin ni Alden sa kanyang tansya ko kasi kay Kat, di ba, 800, parang almost 1 billion, 800 million. So siguro kay Alden na mga nasa 500, no, or mga nasa 600 million or pwedeng 900 million. Pero siguro nasa nandyan, mga kasembreros, nasa 500 million. Pero kung sa sarili naman niya, siguro kasi family house naman yung kinakate, so medyo malaki-laki talaga siya, mga kasembreros. So siguro sa kanya nasa 400 or 500 or 300 million, mga kasembreros. Pero let's see, no, kung magkano yung worth sa susunod, mga kasembreros. So sasabihin naman niya yan kapag naandyan na, mga kasembreros. Or sabihin natin na kahit na 100 million, no, or 200 million, malaki na yun para sa kanya, mga kasembreros, sa kanya magiging future family. Talagang tayo nag-decide na, mga kasembreros. Pero yun po yun lang sa ating Kakden items. Wala tayong video na ipi-play, pero pakinggan natin ang napakagandang salita po ng Panginoon, no, na sobrang mahalaga sa ating buhay. Sa pinagpalang araw po sa bawat isa. Labis na kapanaligan ng ating Word of God, mga kasembreros, at pagkakatiwalaan. Ang title natin ay Huwag Tayong Matakot. Joshua chapter 1 verse 9, Have I not commanded you? Jesus Christ speaking through Joshua, Be strong and of good courage, do not be afraid nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. So ito po, mga kasembreros, ay nung mamatay si Moises, si Joshua yung naging kapalit na pinuno ng Israel, mga kasembreros, na kung saan nga ay dadalhin ni Lord ang mga tao, ang kanyang mga piniling tao na mga Israelita sa lupang pangako, no, sa Canaan, mga kasembreros. So from Egypt ay alam natin yung kwento, no, nung pinagmalupitan, ginawang mga alipin, mga kasembreros, sa mga Israelita na piniling tao ng Diyos sa Egypt, ay itinilaga niya, no, inappoint niya si Moises, tinawag niya si Moises so that he will lead the people, no, the Israelites, mga kasembreros, to be specific. So nung mamatay si Moises, no, after crossing the Red Sea, pero hindi na nakakaabot, no, si Moises, mga kasembreros, sa lupang ipinangako ng Diyos because alam niyo, napaka misteryoso. Maraming mga Bible scholars nagsasabi na dahil sa parang rebellion ng mga tao, yung pagiging impatient ni Moises, no, may mga times na naging impatient si Moises, tapos yung rebellious spirit ng mga tao din, mga kasembreros, no,
na nag-lead sa kanila sa pagrereklamo, reklamo. Kung kaya yung pagrereklamo, instead of makaabot sila sa promised land mga kasembreros, marami ang namatay sa wilderness, no? Kasi nga ang mga tao ay puro reklamo. Walang makakain, reklamo. Walang tubig, reklamo. No? Kung nahihirapan sila, reklamo. So kung kaya yung pagrereklamo actually, ay ano pala yun, no? Parang sumpa mga kasembreros na tayo pa hindi dapat magreklamo. Instead, magpasalamat. Alam niyo po, gusto ko mag-testify. Yung aking Facebook na mga trivia ay nag-umpisa na siyang maging trending mga kasembreros. Hindi man million views, pero mas dumami, no? Let's say 50,000 views, 60,000, 20,000, 2,000, what? Basta, no? As in, talagang nakita ko yung improvement ng mga views mga customers and followers sa aking Facebook page na Dennis Namis Villa mga kasembreros. Tapos, dito ko na kasi, kunwari, 1,000 views pa lang. So, magpapasalamat ako sa Lord. Maraming salamat sa 1,000 views. No, kasi parang, nakatikim na ako ng 300,000 plus na views mga kasi sa isang video ko dun sa Facebook nga dun sa may vlog ko na Thailand, yung kay Catriona Gray. So naging trending yun una, no? Kumaga pa almost 400,000 na siya. So tapos yung iba bumaba, iba. So dito ko talaga na-apply na mataas man ang views, mababa man ang views, dapat magpasalamat. Okay? From 10,000, minsan naging 20,000, naging 50,000, naging 2,000. So lahat yun pasalamatan mga kapatid. And talagang gumagawa ng miracles talaga ang Diyos kapag ang ating puso pala ay mapagpasalamat mga kasunod. So ito po ay testimony ko sa inyo ng kabutihan at amazingness ng Diyos natin ay gumagawa ng miracles everyday ng ating buhay. So apart from of course binuhay niya tayo, binigyan tayo ng hininga, nakaka-breathe in, breathe out pa tayo mga kasembreros. So marami pang mga miracles ang ginawa at saka ginagawa ng Diyos sa ating buhay. That is why punuin natin yung ating puso at ang ating bibig mga kasembreros, yung ating social media, gamitin natin as a tool of showing and sharing and telling to people the goodness of God mga kasembreros. So telling people of God's goodness, telling people of greatness and the good things that He has done and He has been doing sa ating buhay. So gamitin natin yung ating Facebook at ang ating mga social media platforms mga kasembreros. So wag natin gamitin yung ating Facebook na parang ginagamit mo yung social media na mang-away ba ng tao, mga away ng kapitbahay, mang-away ng kung sino dyan, mga kasembreros. Wag natin, gawin nating friendly na environment or friendly platform mga kasembreros ang ating mga social media accounts. Kasi sobrang ikli ng buhay mga para maging bitter tayo sa bawat isa. Kasi parang nakakasira din talaga ng araw kapag ikaw ay nagiging bitter mga kasembreros sa ating kapwa-tao, sa ating kapitbahay ba dyan, or kung sino man dyan mga kasembreros. So talaga nakakasira ng mood. So kung kaya happiness is a choice. If you choose to be happy, then you have to do things na nakapagpasaya at naghanap ka ng way para maging masaya. Hindi ka maghanap ng way para makipag-away mga kasembreros or makipagdebatehan sa iyong gamit ang iyong social media platform. So yun siya talagang kasi sobrang dami ng ng mga bitter at saka mga bashers ngayon mga kasembreros sa ating paligid. Kung kaya tayo mismo maging ilaw, tayo mismo mag-spread ng positivity. So yun talagang naisingit ko kasi sobrang kasi dream ko nga, di ba, na maging Little Kuya Kim mga kasembreros. So sa awa ng Panginoon ay pray ko na ma-discover tayo as Little Kuya Kim. Joshua chapter 1 verse 9 is a powerful reminder of the strength and courage that God provides us. In this verse, God speaks directly to Joshua, who has just taken over leadership of the Israelites after Moses. So kagaya na mention ko mga kasembreros, God was speaking to Joshua. Kung man to man mga kasembreros, God to man talaga mga kasembreros yung pagsasalita dito ni Lord through Joshua mga kasembreros na i-relay niya at sinasabi sa
mga tao or sa mga Israelita, mga customers. And sa atin din, of course, no, para sa atin din po na huwag tayo matakot, no. May mga kinatatakutan tayo, no, yung mga fears natin sa ating mga finances, sa ating mga relationships, sa ating mga daily agenda. Kasi talaga hindi natin iwasan, mga customers, na maging worried at saka balisa, no. Kasi lahat tayo ay may kinakaharap na problema araw-araw, no, sa ating mga anak, asawa, kapatid, magulang, and so on, lolo, lola. So lahat tayo may kinakaharap, may it be maliit or malaki na problema. Pero sabi dito ni Lord, huwag tayo matakot. Just trust His process. Just trust Him in His word, mga kasambres. This moment is critical. Joshua is about to lead his people into the promised land. A task filled with uncertainty and challenges. God reassures Joshua, commanding him to be strong and courageous. So, alam nyo, ang tao pag nahihirapan, mas lalo dapat na maniwala, magtiwala at manalig sa Diyos. Mali yung mindset na kapag may problema tayo ay hindi tayo mahal ng Diyos. Kaya hindi po tama yon, mga kasembreros. Ang anak mo, kapag nagkakasala, di ba, dinidisiplina natin, mga kasembreros, pinapaalalahan na natin, nire-remind natin, no? So, ganoon din po ang Diyos natin. Kasi kung hindi tayo kinokorek, hindi tayo dinidisiplina ng Diyos, hindi po niya tayo tunay na Diyos, hindi po tayo tunay na anak, mga kasembreros. So, kasi di ba, pag anak mo, belong yan sa pamilya mo, anak mo yan, or kapatid mo yan, or pamangkin mo, or apo mo, talagang disiplinahin mo kasi pamilya mo siya, no? Pero hindi mo pwedeng disiplinahin yung anak ng kapitan or kung sino man na hindi mo hindi mo kapamilya. So ibig sabihin, kapag tayo pa may problema, may challenges, ay test po yun ng faith, and then God allowed it so that mag-draw near pa tayo sa Panginoon, mga kasusunod pa, mas lalo tayong lalapit sa Kanya because we have a challenge na kinakaharap. When we think of being strong, it often relates to physical strength or mental toughness. However, the strength God talks about is much deeper. So, hindi lamang siya physical na strength, mga kasusunod, sinasabi ito ng Diyos, na kung paano tayo po ay kunwari malaki yung katawan natin or maskulado tayo or basta matikas tayo. So, hindi lamang yun, mga kasembreros. Mas malalim yung sinasabi ito ng Diyos sa atin na strength, no? Yung strength na kaya mo pa rin lumaban, kaya mo pa rin ngumiti, no? Despite of your challenges, despite of your problems and trials, mga customers. It is the strength of spirit, no? Ito yun. Faith and unwavering belief that God is with us. This strength helps us face our fears and challenges head on. So courage is not courage is not the absence of fear, but the decision to move forward despite it. So yun siya, no? Parang parang peace, no? Yung peace naman or kapayapaan ay hindi naman yun parang absence or dahil walang problema, walang trial, nasa peace ako. So hindi po ganoon. Yung peace ay kalmado ka pa rin, no? Lumalaban ka pa rin, may faith ka pa rin sa Panginoon, nagtatrabaho ka pa rin, lumalaban ka pa rin despite of the trials that you're encountering or facing. So ganoon siya, no? Yung peace, mga kasembreros. So may trouble, may challenges, may problema, and yet you are still faithful sa Panginoon, mga kasus, hindi ka natitinag. So you are at peace. Courage is not the absence. Hindi siya absence ng trials. As we embrace our own lives, we all encounter moments of fear, whether in school, relationships, or other situations. Here, we are reminded that we do not face these trials alone. So yun, reminder to sa atin, mga kasus, hindi tayo nag-iisa. Kaya sa lahat ng laban, sa lahat ng hamon, sa lahat ng challenges ng ating buhay ay may Diyos tayo hindi siya katulong, dapat siya yung leader, no? Apart from Joshua was the leader himself of the Israelites, God was their ultimate and perfect leader, no? Banal na leader, mga kasembres. That is why nakapunta sila at nakarating, no, sa lupang pangako ng Diyos because of their obedience, because of their faith, because of their heart na hindi natinag, no, sa lahat ng kasi dati ang battle is mano-mano, no, talagang labanan ng grupo sa grupo, no, yung grupo ni Joshua, yung grupo ng mga Philistines, yung grupo ng mga Amorites and so on, mga kasi the Hittites, no, so Amalekites, so lahat yan, mga kasembreros, na naging kalaban nila. So sa final thought natin, through faith we can move forward boldly. Let us support one another in our journeys, encouraging each other to take courageous steps, and reminding our community that we are never alone. As we learn and grow together, we can walk fearlessly toward the future God has for
each of us, fortified by the promise that He is always with us. So yun siya na yung malaman mo lang na at kapaniligan mo lang na kasama natin ng Diyos, no? Panatag na tayo doon. So panatag na tayo na kung at peace na tayo, no, na ang Diyos ay kasama natin. So wala tayong dapat na ikabahala. Magpaplano tayo, yes, no, mag-iisip tayo ng mga steps, yes, ng mga decisions, yes, ng mga strategy sa buhay, yes. Pero ang pinakamahalaga doon ay ang Diyos po ay kasama natin. Alright? Sinama po sa ating Word of God, ha? No, po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, kalakasan, at huwag tayong matakot sa buhay. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasamresan pa. Alam po. I love you all.